Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sa ngalan ng Panginoong Allah, ang dakilang tagapaglikha, purihin natin pasalamatan ng Panginoon. Walang iba kundi ang nag-iisang tagapaglikha, ang Panginoong Allah, ang kataas-taasan ng pinakadakila, at nawa ang kanyang pagpapala ng dakilang tagapaglikha ay mapasa atin nawa sa lahat ng taong nagnanais tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga magulang, mga mahal na kaibigan, kami po ang mga Muslim na misyonaryo na mangangaral sa pananampalatayang Islam. Kami po ay humihingi ng konting pasensya sa inyo at inihiling po namin sa inyo ang inyong pandinig na makinig po tayo sa ating ibabahagi sa inyo. At kami po ay may konting dalang bigas dito. May libre pong bigas sa mga magtatanong. At meron din po tayong libreng kape, no? Kape at biskwit. Sa gustong magkape, ay pwede kayong magkape dito, libre lang po, may biskwit din, may gatas din, no? Libre po yan. At sa magtatanong, may libreng bigas. At kung gusto niyo naman pera, 100, yun ang ibibigay namin sa inyo kung ayaw niyo ng bigas. Pero kung sinong gustong magkape, maggatas, ay lumapit lang dito, libre po yan, mga mahal na magulang. So, kami pong mga Muslim ay hindi po kami nagsasalita dito para manghingi sa inyo ng love offering. Ito po'y bawal sa aming pananampalataya. Ang sa amin lamang po magbahagi ng kaalaman sa inyo na tanging hangarin po ay ang ating kaligtasan. No? Lahat tayo naghahangad ng kaligtasan, di po ba? Lahat tayo gusto ng paraiso, kaharian ng Diyos, ang ating minimithi sa kabilang buhay. Kaya yun po ang hangad namin sa inyo. Kasi kaming mga Muslim po, mga mahal na magulang, ay hindi po kami matatawag na tunay na Muslim kung hindi namin hinahangad para sa inyo kung ano ang hinahangad namin sa aming mga sarili. Kaming mga Muslim naghahangad ng paraiso, hinahangad din po namin sa inyo ang paraiso. Kaya po kami nagsasalita dito. At ako po, hindi mo maitanong, ako po ay isang dating Kristiyano din. Dati po akong Katoliko na nag-Muslim, doon po sa Saudi Arabia nung ako po ay nagtrabaho doon bilang isang OFW. Dahil dito bilang mga Muslim ay meron po kayong karapatan na malaman ang aming paniniwala bilang mga Muslim sapagkat dito sa ating bansang Pilipinas hindi naman natin lingid sa ating kaalaman na marami po tayong naririnig patungkol sa Islam na hindi magaganda. Di ba po sa mga bali-balita po? So, pagkakataon niyo po ngayon na magtanong sa atin, ang bawat magtanong, bigyan natin ng bigas or bigyan natin ng 100, mamili kayo. Kahit anong klaseng tanong po, welcome po kayo na magtanong sa amin. Hindi po kami magagalit. Kasi dati po kaming Kristiyano, dati po akong Katoliko. Ako po ay choir sa simbahan, nag-aaral ng seminaryo dyan sa may Mayamot Antipolo, sa St. Francis Xavier Parish, bilang isang naglingkod dyan, matagal ding panahon. Kaya bilang Kristiyano, alam ko ang kalagayan ng isang Kristiyano. Kaya po kami bilang mga Muslim ay nagbabahagi lamang po bilang pagmamahal at pagmamalasakit sa inyo. Kaya kung may tanong po kayo, huwag kayong mag-atubiling lumapit, magtanong, bibigyan natin ng bigas. No? At may libre tayong kape dito, walang bayad. So ako po si Brother Abdul Qadir, ang pangalan ko po dati ay Renato, noon sa Islam na ngayon ay Abdul Qadir. Pero hindi po ako nagpapalit ng pangalan, bagkus ito po ay katawagan lamang bilang isang Muslim. Dahil nag-Muslim na nga ako, kaya mainam din na mayroon akong pangalan na naayon sa Islam na pananampalataya. Kaya wag po kayong mahiya, lumapit po, magtanong, meron tayong regalong bigas. At ang aking ibabahagi sa inyo, mga magulang, ay patungkol kay Hesus Kristo. Kasi si Jesus Christ sa Islam, mahal namin. Kaya makikita natin yung ating tarpaulin
I am a Muslim and I love Jesus Christ o Jesus. Peace be upon Him. So, hindi matatawag ang isang tao na tunay na Muslim kung hindi siya magmamahal, maniwala at sumunod kay Hesukristo na anak ni Birheng Maria. Kaming mga Muslim naniniwala na ang sinumang wala sa katuruan ni Jesus, hindi nagsasabuhay sa turo ni Jesus, sa kabilang buhay sa impyerno siya mapupunta. Bakit? Dahil kami naniniwala na si Jesus ay siya ang daan, ang ilaw at ang katotohanan. Na hindi tayo maliligtas kung hindi tayo susunod sa Kanya. Actually, hindi lang si Jesus Christ ang dapat nating sundin, bagkus lahat po ng mga propeta na isinugo ng Diyos, katulad ni Abraham, Moises, Noah, David, Solomon, ang huling propeta na si Muhammad. Nararapat po na mahalin sila, paniwalaan at sundin. Pwede po kaya? Pwede po. Ano po ang tanong natin? Itinatanong ko, kasi nabanggit niyo ang propeta. Ilan ang propeta sa Israel ang nagpapatay kay Jesus? Ilan ang propeta ang nagpapatay kay Jesus Christ? Puro propeta ang nagpapatay. Okay. So, dahil nagtanong ka, kuya, may bigas po kayo, ha? Yan. Sige lang. Ayaw mo. Okay. So, ang mga nagpapatay kay Jesus Christ, kuya, hindi mga propeta yon, mga Hudyo yon. Mga Hudyo. Mga Hudyo Opo, ang mga Hudyo, ang kasama ng mga propeta. sa panahon ng mga propeta, andun na yung mga Hudyo. Ngayon, yung mga Hudyo na yaon, katulad ni Poncio Pilato, sila yaong mga gustong pumapatay sa mga propeta. Kasi ang mga Hudyo, ang kanilang pinaniwalaan, kuya, ang pinakahuling propeta ay si propeta Moises. Wala nang susunod kay Moises, ayon sa mga Hudyo. Ngayon, si Jesus Christ, sumunod siya kay Moises, kaya tinangka ng mga Hudyo na patayin si Jesus Christ. Maski si Zachariah, Juan Bautista, patayin ng mga Hudyo. Kasi ang mga Hudyo, hindi sila naniniwala na si Jesucristo ay propeta at isinugo ng Diyos. Ang mga Hudyo, ang pinaniwalaan nila hanggang kay Moises lang. Stop na sila kay Moises na propeta. After ni Moises, wala na silang propeta tinatanggap ang mga Hudyo. Kaya kung may mga propeta nagpakilala, ang ginagawa ng mga Hudyo, pinagpapatay nila. Kaya nga si Jesus Christ, nung siya ay dakpin ng mga Hudyo, gumawa si Jesucristo ko yan ng mga milagro. Si Jesucristo nagpalakad ng lumpo para maniwala ang mga Hudyo na propeta siya. Kasi dalawa lang ang claim ni Jesus Christ, kuya, sa panahon niya. Ako'y propeta, ako'y isinugo ng Diyos. Pero yung anak ng Diyos, Diyos nagkatawang tao, or Diyos, hindi po tinuro ni Kristo yun. Ang nagpahuli sa kanya. Ang nagpahuli sa kanya, dininig, ibig sabihin, tinulungan siya. Hindi siya pinabayaan. Kaya sa Islam, kuya, si Jesucristo ngayon, siya na lang po ang propeta na buhay. Nasaan siya ngayon? Nasa pangalawang palapag ng kalangitan. Hindi pa namatay si Jesus. Siya lang ang propeta na hindi pa namatay, kuya. Babalik. Na naging propeta ay naging kanan ng Diyos. Ang lahat ng mga propeta, malapit sa Diyos. Siyempre kasi sila, matutuwid na tao sila. Naging kanang kamay sila. Hindi mo tatawag na kanang kamay, bagkus sila yung mga alagad ng Diyos. Yan ang mga nagpalakad sa atin. Kasi yung mga kanan ng Diyos, pwede, dagdag ng katuan ng mga tao yan. Ang Diyos kasi hindi pa makikita. Wala nakakita sa Diyos. Oh. So, ang mga propeta, hinirang sila ng Diyos o ni Allah, para mga alam mo, ang Diyos kuya si Allah, ang tagapaglikha. Hinirang ni Allah ang mga propeta, para ang mga propeta, sila yung magagabay sa atin. Iba ang panahon ni Abraham, di ba? Iba naman ang panahon ni Isaac, ni Ismael, ni Abraham, ni Jacob. Magkaibang panahon sila. Moises, Jesus Christ, iba-iba silang panahon. Kasi bakit? Ang mga propeta, kuya, ang purpose ng Diyos, gabayan ang mga tao. Saan? Sa pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Turuan ng mga tao na sumamba lang tayo sa iisang Diyos. Walang propeta, kuya, sa panahon nila na nagsabi sila na sambahin sila. Wala. Lahat ng mga propeta, iisa lang ang kanilang mensahe. Sambahin ang Panginoong Diyos na tagapaglikha. Kaya si Jesucristo, kuya, ang kanyang Pangulong utos, di ba sinabi sa Biblia, Marcos 12:29,
Makinig kayo o Israel. Bakit Israel? Kasi si Jesus Christ isinugo sa lugar sa Israel. Sabi ni Kristo, makinig kayo. Ang ating Panginoong Diyos. Kasama sarili niya, may Panginoon daw siya. Iisang Panginoon lamang. Sabi niya, ibigin ang nag-iisang Panginoon ng buong lakas. Ibig sabihin, sambahin ang Panginoon ng buong lakas, buong isip, buong kaluluwa, at buong puso. Meaning kuya, si Jesucristo, sa panahon niya, hindi siya nagsabi na siya'y Diyos, siya'y Panginoon, bago sabi niya na isinugo daw siya ng Diyos para tuparin ang mensahe ng mga propetang nauna sa kanya. Anong mensahe yun? Ang sambahin natin ang iisang Diyos lamang. Wala nang iba pa. Ang ibig sabihin, kaya ininalang ang Kristo sa lupa para magpahayag na mayroon talagang nag-iisan ko. Tama, kuya. Tama ang sinabi mo. Magmula pa kay Adan, kuya, nilalang si Adan, pagkatapos si Noah, Abraham, Moises, hanggang si Jesucristo at si Muhammad, iisa lang po ang mensahe nila, kuya. Iisa lang po ang mensahe ng propeta. Ang sumamba lang tayo sa iisang Diyos. Ito rin po ang mensahe ng Islam, kuya. Pero marami talagang propeta. Maraming propeta. Ang bilang ng propeta, kuya, 124,000. Karami. Karami. Ganun karami. Ganun karaming propeta. Ngunit ang pinapangalanan sa Quran, sa banal na Quran ay 25 lang sila. Yun ang hindi nila alam kung gaano karami. Napakaraming propeta, kuya. Kaya nga ang trabaho namin, kuya, itong pagpapahayag namin sa inyo, ito ay trabaho ng propeta. Ipinagpatuloy naming mga Muslim. Kasi wala ng propeta eh. So, ang kanilang mensahe, natigil na sila. Kasi bakit? Namatay na sila, except kay Jesus Christ na buhay pa. Makatuwid. Sa makatuwid, nandito kami para ipagpatuloy yung mensahe ng propeta, ang sumamba tayo sa dakilang lumikha, kuya. Ang propeta, alam niya kung ano mangyayari ng mundo. Ang mga propeta, wala silang alam sa tinatawag na yung mga al-ghaib sa Arabic, yung mga hinaharap, kuya. Kasi ang nakakaalam sa mga hinaharap, like halimbawa, araw ng paghukom, hindi natin alam kung kailan, di ba? Ang Diyos lamang, si Allah, ang nakakaalam yan. Maski ang propeta, hindi nila alam yan. Ang mga propeta, binigyan sila ng kapahayagan, kuya, tulad ni Jesus Christ. Anong kapahayagan? Ebanghelyo ni Jesus. Binigyan sila ng kapahayagan para ang mga tao gabayan tungo sa tamang landas. Ang sumamba lang tayo sa nag-iisang Diyos, sa Allah. At huwag tayong sumamba sa Diyos-Diyosan. Kasi sa banal na Quran, kuya, sabi ni Allah, sabi ng Diyos, purpose ng pagpapadala niya ng mga propeta, sabi ni Allah, ng Diyos, no, sa Quran, walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Ibig sabihin sa Tagalog, kuya, sabi ng Diyos, ng Panginoon, tagapaglikha, si Allah, at katotohanan, ako'y nagpadala, nagsugo ng mga propeta, upang ang mga propeta sabihin nila sa kanilang mga mamamayan, sa mga tao, na walang Diyos, walang Panginoon na dapat sambahin, kundi ang nag-iisang Panginoong tagapaglikha, si Allah. At lumayo tayo, sabi ng mga propeta, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Huwag sumamba sa mga tao, kahoy, bato, siminto, espiritu, anghel. Huwag daw tayong sumamba, sabi ng mga propeta. Kasi ang pagsamba, kuya, kanino ba? Sa tagapaglikha o sa mga nilikha? Tama yun. Sa tagapaglikha ang pagsamba. Yan ang turo ng Islam, kuya. Yan ang dahilan bakit nag-Muslim ako. Dahil nakita ko po sa Islam ang malinis na pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Ka kayo. Opo. Pero malalim ang kaalaman ninyo sa kanyang bagay. Opo, kasi hindi po ako magmumuslim, kuya, kung hindi ko po talagang sinuri ang Islam, kung ito ba'y tama. Kasi ang Islam, kuya, Kaya ako nagtanong kung gaano kalalim ang inyong kaalaman tungkol dyan. okay, ang kaalaman ko, hindi naman tayo scholars, pero nag-aral din tayo ng katamtaman lang, kasi may mga, sa Islam kasi, kuya, may mga doctorate, yung mga taas ng kaalaman. Tayo, nag-aral tayo bilang dating Kristiyano, kung paano ipahayag ang mensahe ng Diyos. Magtinding kayo. Actually, kuya, Katoliko ako dati, kuya. Yung puso nyo,
ay paglingkod sa ating Panginoon. Yan po ang purpose. Kaya po nandito kami. Opo, alhamdulillah kuya. Kaya kayo, mahal nyo lahat ang tao. Mahal namin ang tao, kaya po kami nagmamalasakit kuya. Kahit anong klase. Hindi po kami nanghihingi dito ng love offering kuya, kagaya ng ibang relihiyon. Libre pang bigas, libre pang kape. No? Ang sa amin lang po, pagmamalasakit. Pagmamahal sa inyo kuya. Kaya, tanongin ko po kita kuya, gusto mo ba ng paraiso kuya? Ha? Gusto mo ba ng kaharian ng Diyos, paraiso? Ang lahat, ang puso ko lang ang nakakaalam. Hindi, ibig sabihin, pag namatay tayo, naniniwala ba kayo na may araw ng paghukom? Ano natin malalaman? May araw ng paghukom, naniniwala kayo? Kaya ang Diyos, para sa akin, nag-iisa lang. Tama, nag-iisa. Hindi 3 persona, kuya. Isa lang. Isa lang ha, kasi may nagtuturo na ang Diyos isa, pero 3 persona. Diyos Ama, Anak, Espiritu. Naniniwala ka dito? 3. Ako, tumanda na ako. Pero, siya rin ang nagbigay ng buhay para sa akin. Tama, kuya. Alam mo yung paniniwala, kuya, Muslim ka na sa paniniwala. Kasi ang Muslim, kuya, naniniwala na isa lang ang Diyos. Hindi 3 Diyos. Isa lang. Tapos, dapat makilala mo ang Diyos, kuya, kung anong pangalan niya. Kasi samba ng samba ka sa Diyos, hindi mo kilala, paano kanya diringgin? Halimbawa, kuya, anong pangalan mo, kuya? Ha? Anong pangalan niyo po? Ako si Roger Dora. Roger. Halimbawa, kuya, tatawagin kita sa ibang pangalan. Nandun ka sa malayo, sumisigaw, tinatawag kitang Noel. Lilingon ka ba sa akin? Noel ang tawag ko sa'yo? Sino? Halimbawa, tatawagin kita sa ibang pangalan, hindi mo pangalan. Halimbawa, ang pangalan itatawag ko sa'yo ay GR. Lilingon ka o hindi? Hindi, dahil di naman yun ang pangalan ko. Ama, ang Diyos, kuya, may pangalan din. Kaya dapat nating makilala ang Diyos. Di ba sinabi ni Kristo, Amahan namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. May pangalan pala ang Diyos, sabi ni Kristo. Sambahin ngalan mo. Hindi sinabi ni Kristo na sambahin yung ngalan ko. Ngalan mo. Mayroon palang pangalan ng Diyos. Ngayon, kuya, pag nagdasal ka, paano mo tinawag ang Diyos? Anong pangalan? Paano? Anong pangalan ng Diyos ng sinasamba mo kapag ikaw nagdarasal? Paano mo tawagin ang Diyos? Anong pangalan? Ang Diyos naman, Espiritu lang. Walang pangalan? Panginoon. Walang pangalan? Wala, Panginoon lang. Sinabi ni Kristo, sambahin ang ngalan mo. Panginoon lang. Ang Panginoon, kuya, yun yung sa Arabic Rab. Ang Panginoon, siya yung tagapaglikha ng langit, tagapaglikha ng lupa, tagapaglikha sa lahat sa atin. Panginoon. Pero hindi yan pangalan ng Diyos. Yan ay title bilang creator. Hindi ko alam kung sino pangalan ng Diyos. So, ang pangalan ng Diyos, kuya, ay Allah. 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 Ba't alam nyo? Bakit alam ko? Kilala mo si Propeta Moises? Moises, Opo. ang nakita ng Si Moises yung biniyak ang dagat. May baston siyang tinusok ng biyak. Si Moises, kuya, nung kinuha niya yung 10 Commandments, yung Decalogue, 10 kautusan, doon sa Mount Sinai, doon po nagpakilala ang Diyos sa kanya. Hindi niya makita, ngunit tinig lamang. Sabi ng Diyos kay Moises sa banal na Quran, ang huling kapahayagan, Innani ana Allah. Tunay, Moises, ako si Allah. Walang Diyos, walang Panginoon na dapat sambahin kundi ako lamang. So, narinig ni Moises yung tinig na Allah daw ang Diyos. Kaya tawagin natin siya, kuya, tawagin natin ang Diyos sa kanyang pangalan. Kasi kung ikaw nga, hindi mo pangalan, hindi ka lilingon eh. Paano ka palilingonan ng Diyos kung iba naman tinatawag natin? So, kailangan alam natin ang pangalan ng Diyos. Kasi, tao nga, lahat tayo may pangalan eh. Pati yung mga hayop, may mga pangalan. Pati insekto, may pangalan. Ang Diyos pa kaya walang pangalan? Imposible yun. Siya ang tagapaglikha ng lahat. Kaya sabi ni Kristo, sambahin ngalan mo. So, ang pangalan ng Diyos, kuya, ay Allah. Kaya yung Allah, hindi lang Diyos naming mga Muslim, Diyos nating lahat. Siya ang creator. Siya naglikha ng langit, ng lupa, naglikha sa ating lahat. Pag namatay tayo, babalik tayo sa Allah. Babalik tayo sa Panginoong Allah. Kaya dapat masamba natin siya, makilala natin siya, bago tayo bawian ng buhay. Kasi ang buhay natin, temporary lang tayo dito. Maiksi lang ang buhay natin. Kaya bago tayo bumalik sa ating Diyos, makilala natin siya. Sambahin natin ang kanyang pangalan. At ang pangalan niya ay Allah. So yung Allah, kuya,
Yun ang tunay na Diyos. Siya ang lumikha sa iyo, sa akin, sa ating lahat. So yun po, kuya. At kunin mo itong yung bigas. Sige na, kuya. Ayaw mo. Ano gusto mo? Kape? Ayaw din. Sige. Salamat sa tanong mo, kuya. At magpapatuloy tayo sa ating pagbabahagi. Ako, saka tumana lang. Tumana rin ako. Sa Singkamas kami. Tumana. Saan ka sa Tumana? Alam ko sa singkamas kayo. Oo. At saka Tumana ka rin. Mashallah. Ako, saka tumana lang. Okay. O sige, kuya. Salamat, kuya, ha? Sa tanong mo, ha? Sige, kuya. Diyan ka lang. Upo ka lang dyan. Wala naman siguro. Nag-imbita kayo, magtanong kayo kung anong tama. Tama, kuya. Tama. So, ang tanong mo, kuya, nawa nasagot ko na ang pumatay kay nagtangkang pumatay kay Jesus, hindi po propeta. Ang propeta, matutuwid na tao yan. Hindi yan gumagawa ng pagdanak ng dugo. Ang mga propeta, nagtuturo ng kabutihan. Nagtuturo paano tayo maligtas. Yung pumatay o nagtangkang pumatay kay Jesus, mga Hudyo. Mga masasamang Hudyo. Tingnan mo yung mga Hudyo ngayon, pinagpapatay nila mga Palestino. Binubumba nila yung Palestine. Sila yon, lahi nila yon. No? So, Ang mga Hudyo, hindi nalaman kung saan sila napunta. actually, kuya, yung... Kami nagtatanong. Oo. So, yun nga, maganda sa'yo dahil nagtanong ka, nawa, gabayan ka ng Diyos. Bibigyan ka din ng babasahin, kuya, para mayroon kang mabasa, no? Libre lang po ito. Sige na, isa lang. Kurang. Ito, maganda yan, kuya. Ay, isa lang. Sige. So, salamat, kuya, ha, sa iyong pagtatanong, ha. Maraming salamat sa iyo. So, alhamdulillah, ipagpatuloy natin ang ating pagbabahagi. Salamat, kuya, sa iyong pagtatanong. So, ipagpatuloy natin patungkol kay Jesus Christ, si Hesus Kristo, mga magulang. Ako po, nung ako'y hindi pa Muslim, ako pa isang Katoliko dati, ang buong akala ko, ang mga Muslim, anti-Christ, hindi naniniwala kay Jesus. Yun ang buong akala ko noon, nung ako pa ay Kristiyano. Pero ako pala nagkamali, kasi hindi kami matatawag na tunay na Muslim kung hindi kami magmamahal kay Jesus. Hindi kami magsasabuhay sa kanyang turo. Lalo ang kanyang nanay na si Birhing Maria. Si Birhing Maria, paano manamit katulad ng isang babaeng Muslim? Nakabalot ang kanyang buhok, nakadamit ng mahaba, maluwag, ganun po ang mga babaeng Muslim. Katulad ni Birhing Maria. Ngayon si Jesucristo po, para sa inyong kaalaman, naniniwala po kami kay Jesucristo bilang mga Muslim. Pero hindi po Diyos, hindi po anak ng Diyos o Diyos na nagkatawang tao. Ang paniniwala namin kay Jesus dito sa loob ng Islam ay isa siyang dakilang propeta na isinugo ng Diyos para gabayan ang bayan ni Israel. Isinugo si Jesucristo doon lang po sa bayan ni Israel. Si Jesus po hindi isinugo sa Pilipinas, hindi niya alam ang Marikina. Lalong hindi niya alam ang Quiapo, Cubao. Si Jesucristo, isinugo lamang siya sa mga nangaligaw sa mga tupa sa bayan ni Israel. Di ba sinabi niya sa Bible? Sa Mateo 14:24 sabi niya, Mateo 15:24 sabi ni Jesucristo, at hindi ako isinugo kundi sa mga tupa na mga nangaligaw sa bayan ni Israel. So malinaw po na si Jesucristo isinugo bilang propeta ng Diyos doon po sa mga nangaligaw sa bayan ni Israel. Kaya sa Islam po, naniniwala kami na si Jesus ay isang Muslim. Muslim po ang paniniwala namin kay Jesus. Bakit? Kasi si Jesucristo po, mga magulang, sa kanyang katuruan ay katulad ng turo ng mga Muslim na sinabi ni Jesus, sundin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa hanggang sa langit. Ayon kay Jesus, sumunod na tayo sa kalooban sa Diyos habang tayo'y nabubuhay pa dito sa lupa, habang nabubuhay pa tayo at hanggang sa langit. Sa kabilang buhay, kahit patay na tayo, ang ating kaluluwa ay nararapat na sumunod sa kalooban ng Diyos. At yun po ang kahulugan ng Muslim. Ang Muslim po, mga magulang, ay ang mga tao na sumunod sa kalooban sa Diyos.
Hindi po matatawag ang isang Muslim na tunay na Muslim kung hindi siya sumunod sa kalooban sa Diyos. Kung ano ang gusto ng Diyos, dapat yun ang kanyang gagawin. Katulad ni Jesus Christ, siya ay lubusang sumuko sa kalooban sa Diyos. Sabi ni Yesu Kristo, hindi ang pagtawag ninyo sa akin na Panginoon, Panginoon. Nasa Mateo 7:21. Sabi ni Yesu Kristo, hindi ang pagtawag niyo sa akin ng Panginoon, Panginoon, ang siyang kaligtasan. Hindi, sabi ni Jesus, kundi ang kaligtasan ay yaong sumuko kayo sa Diyos na nagsugo sa akin. Sumuko daw tayo, sumunod tayo, tumalima tayo sa kalooban sa Diyos. Yun ang aral ni Kristo para maligtas tayo. Ibig sabihin ng pagsunod sa kalooban sa Diyos, kapag tayong mga tao ay sumunod tayo sa gusto ng Diyos, sumusuko tayo sa Diyos, ang tawag po sa atin ay Muslim. Yan po ang Muslim. The one who submit to the will of God, the Almighty Creator. So sabi ni Yesu Kristo, kailangan nating mag-Muslim. Isuko natin ang ating sarili sa kalooban sa Diyos. Yun po ang Muslim. Hindi po ibig sabihin ng Muslim ay taga Mindanao. Hindi po ibig sabihin ng Muslim ay taga Saudi o mga Arabo. Hindi po nagpapamuslim sa tao na siya ay mahaba ang balbas, siya ay taga Mindanao, siya ay pinapanganak sa mga magulang na Muslim. Hindi po yan ibig sabihin ng Muslim. Bagkus ang Muslim ay yung taong gumaganap, sumusunod, sumusuko sa kalooban sa Diyos. Yun po ang tunay na Muslim. Kaya yan po ang turo ni Yesu Kristo, na tayo ay mag-Muslim, sumuko tayo sa kalooban ng Diyos. Yan po ang kaligtasan na kanyang itinuturo. Diba? Sa isang talata po sa Biblia, sa Juan 17, talatang 3, sabi ni Jesus, at ito na nga ang buhay na walang hangganan. Ang kaligtasan ayon kay Jesus, eternal life, na ikaw, itinuturo niya ang iisang Diyos, nasa itaas sa kalangitan, na ikaw ang nag-iisang Diyos na tunay, ayon kay Jesus, na ikaw ay kanilang makilala, bilang tunay at tangi na nag-iisang Diyos. Yun din ang kaligtasan na turo ni Kristo. Ang makilala natin ang nag-iisang tunay. Isang daw ang tunay na Diyos, hindi marami ang tunay. Ang tunay, iisang Diyos. Ngayon, maraming Diyos. Maraming sinasamba ang mga tao, pero ang tunay, ayon kay Jesus, iisa lang. Kasi ang Diyos ng mga Buddhist, si Gautama Buddha. Ang Diyos sa atin sa Kristyanismo si Kristo, at ang Diyos ng mga Hudyo ay iba naman ang Diyos nila, iba rin ang Diyos ng mga Hindu. Maraming Diyos, ngunit ang tunay ayon kay Jesus, iisang Diyos lamang, ang dakilang tagapaglikha na si Allah. Kaya nga sinabi ni Yesu Kristo sa panahon niya, wa inallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratum mustaqim. Sabi ni Jesus, at katotohanan na si Allah ang Panginoong Diyos na nag-iisa, ang aking Panginoon, inyo ring Panginoon. Kaya, sabi ni Jesus, sambahin niyo si Allah, sambahin ang nag-iisang Diyos na tunay, at yan ang matuwid na landas. So ang matuwid na landas, mga magulang, ayon kay Jesus, ay ang sumambalang tayo sa dakilang tagapaglikha, sa nag-iisang Diyos na lumikha sa ating lahat. Ang kanyang pangalan ay Allah. Kaya yung sinabi ni Kristo, sambahin ang ngalan mo. May itinuturo siyang Diyos, hindi ang kanyang sarili. Bagkus itinuturo ni Yesu Kristo na sambahin natin ang pangalan mo. Yung mo, hindi sarili ni Jesus. Meron siyang itinuturo, yun ang sambahin daw natin. At yun po ang Panginoong tagapaglikha na lumikha sa ating lahat na tinatawag na Allah. Kaya yung Allah, mga magulang, huwag niyo pong isipin na siya ay Diyos lang naming mga Muslim. Si Allah po walang kaibahan sa Panginoong tagapaglikha na lumikha sa ating lahat. Yung tinatawag nating Ama. Ngunit hindi lang kami tumatawag sa Diyos ng Ama dahil siya naman ay hindi lalaki. Wala pong kasarian ang Diyos. Si Allah po walang kasarian. Hindi lalaki, hindi babae.
Kaya hindi kami tumatawag ng Ama sa Diyos. Kasi wala pang nakakakita sa Diyos. Paano natin tawagin yung Ama? Wala pang nakakita sa Kanya Maski si Kristo nagsabi sa Biblia, wala pang sino mang nakakakita sa Diyos magpakailan paman. So paano natin masasabing lalaki ang Diyos is wala pang nakakita sa Kanya? Kaya hindi kami tumatawag ng Ama sa Diyos dahil pag sinasabing Ama ay pinagbibintangan nating lalaki siya. Pangalawa, meron siyang anak. Dahil hindi natin matawag ang isang Ama kung wala siyang anak. So ang Diyos, si Allah, ay hindi po pwedeng tawaging Ama dahil hindi po siya lalaki at wala rin po siyang anak. Hindi po nanganganak ang Diyos. No? Wala siyang anak, ni wala siyang magulang. Wala siyang katulad, wala siyang kagaya. Paano natin ihambing ang Diyos na tagapaglikha? Samantalang sinabi niya, Laisa kamitli syai'un wa huwas samiul basir. Ang Diyos na tagapaglikha na si Allah ay walang katulad, walang kagaya. Hindi natin pwedeng sabihin na lalaki or babae, hindi natin pwedeng sabihin na marami dahil wala siyang katulad, wala siyang kasarian. Yan po ang Panginoong Allah, mga magulang. So si Allah po, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa bainahuma. Si Allah po ang Diyos na Panginoon. Siya po ang naglikha ng kalangitan, lumikha nitong kalupaan, at lumikha sa ating lahat, mga magulang, mga kaibigan. Yan po si Allah, the Creator. The ultimate Creator. Siya po ang tagapaglikha ng lahat. So yun po, si Allah po, siya po ang Diyos na nagsugo sa lahat ng mga propeta. Sinugo niya ang mga propeta katulad ni Jesucristo, Moises, Abraham, para ipahayag ng mga propeta na tayong mga tao ay kanilang gabayan tungo sa pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha sa ating lahat. Kaya nga ang Pangulong Kautusan ni Jesucristo sa panahon niya, siya ay nagsabi na pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, kasamang sarili ni Jesus. Ang Panginoon natin, iisang Panginoon lamang. Kaya't, sabi ni Jesus, sambahin nyo ang iisang Panginoon ng buong lakas, buong puso, buong kaluluwa, at buong isip. Sumalinaw po, si Jesucristo po, mga magulang sa Islam, ay isa siya sa pinakadakilang propeta na isinugo ng Diyos. Propeta po siya. Dahil ito ay sinabi ng Diyos mismo, ang Panginoong Allah sa banal na Quran, Mal Masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah. Si Jesucristo ay hindi hihigit bilang isang propeta at sugo minsahiro ng Diyos. Hindi na siya hihigit doon. Si Jesucristo katulad ni Moises, propeta din, ni Abraham, ni Noah, ni Muhammad, pari-parihas ang antas nila, mga isinugo sila ng Diyos bilang propeta na maggagabay sa atin ng mga tao. Yan ang purpose ng mga propeta. Ang mga propeta, sila ang guide, sila ang gabay sa atin. Kung gusto nating maligtas, mga magulang, mga kaibigan, sumunod tayo sa mga propeta. Kung sino ang sinamba ng mga propeta, yun ang sasambahin natin para hindi tayo maligaw. Kung sino ang Diyos na sinasamba ni Jesus sa kanyang panahon, yun din po ang Diyos na dapat nating sasambahin. Huwag tayong magbago ng aral. Kasi kapag lumihis tayo sa aral ng mga propeta, tayo po ay maliligaw ng landas. Kaya kung sinong gustong magtanong, lumapit lang po. Mayroon tayong bigas na ipamimigay. At mayroon po tayong libreng kape dito. Magtanong lang kayo. May tanong ba kayo? Seryosong tanong yung tanong talaga na gusto ng kaligtasan. Yung tanong talaga na nagnanais ng paraiso sa kabilang buhay. No? Kahit anong klaseng tanong, pwede po. Huwag kayong mahiya. So yun po, mga magulang, pwede kayo mag-intercept sa akin dito. Kahit anong klaseng tanong, pwede po. At baka gusto nyong magkape, gusto nyong mag-merinda, meron tayong merinda dito. Libre lang po ito, At may bigas pa. Kung sinong gusto magtanong, may bigas. So yun po, mga magulang,
Si Jesucristo po, bilang mga Muslim, mahal po namin siya. Naniniwala kami na si Jesus, pinanganak ni Maria na mahimala. Bakit? Kasi si Maria nagbuntis kay Jesus, walang lalaking gumalaw kay Birhing Maria. Walang lalaking humipo kay Maria na buntis si Maria. Yan po ay paniniwalaan nating lahat, lalo kaming mga Muslim. Dahil sinabi po ng Diyos na si Allah, na si Maria ay mabubuntis, siya ay bibigyan ng magandang balita, at siya ay mabubuntis. Yan nga si Jesucristo, pinagbubuntis niya, ayon lamang sa kagustuhan ng Diyos. Kasi kung anong nanaisin ng Allah, ng Diyos, mangyari at mangyayari. Ida kada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kapag ginusto ng Diyos, ginusto ng Allah, ang lahat ng bagay mangyayari. Bakit? Walang imposible sa Diyos, mga magulang, mga kaibigan. Lahat ng nanaisin ng Allah ay mangyayari. Kaya nabuntis si Virgin Mary na walang lalaking humipo sa kanya. So naniniwala kami doon. Ngunit, hindi po ibig sabihin na si Jesucristo ay tatawagin na nating anak ng Diyos dahil nga ipinanganak siya ni Maria na walang lalaking humipo sa kanya. So maraming naniniwala na si Kristo ay anak na ng Diyos. Sa Islam po, tinatalikdan namin yung paniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Kung ang malaking dahilan kung bakit tinawag si Kristo ng anak ng Diyos, dahil pinanganak siya ni Maria na walang lalaking gumalaw kay Maria, sa Islam po mga magulang, meron pong 4 na klaseng paraan ng pagkakalikha sa mga tao ng Diyos. 4 na paraan ng pagkakalikha ng Diyos na si Allah sa ating mga tao. Ang una pong nilikha ng Diyos ay si Adan. Si Adan na unang nilikha ng Diyos ni Allah, siya po'y nilikha ng Diyos na walang tatay, na walang nanay. Si Adan nagmula lang po sa lupa, sa putik. Ginawang hinulman na animoy tao at binigyan ng kaluluwa, nagiging tao na si Adan. Hindi dumaan sa pagkabata, walang nanay, walang tatay si Adan. Ganon po kadakila lumikha ang Allah ng tao. Si Adan walang nanay, walang tatay, nagiging isang tao mula lang sa lupa. Pangalawang nilikhang tao, pagkatapos ni Adan, hinugot ito sa tatyang ni Adan, paghugot sa ribs ni Adan, ang pangalawang nilikha, babae. Sino itong babae? Si Eva. Si Eva mula sa tadyang ni Adan, sa lalaki, na walang nanay na pinagmumulan. Si Eva walang nanay, pero galing siya sa lalaki na si Adan, hinugot lang. Paghugot ay nagiging malaking babae na kagad si Eva. Hindi siya dumaan sa pagkabata. Malaki na si Eva. Mahimala po ang pagkakalikha ni Eva. Lalong mahimala kay Adan, mula sa lupa lamang si Adan. Pangatlong nilikha mga magulang, nagsama na si Adan at si Eva, mula sa similya ni Adan at punlay ni Eva, ang pangatlong nilikha, tayo na yun yung mga tao. Tayong mga tao, ang nanay at tatay natin, iisa lang. Si Adan at saka si Eva. Tayong mga tao, tayo ay nilikha ng Diyos na opposite o kabaliktaran. Dahil si Adan, walang nanay, walang tatay. Tayong mga tao, may nanay at may tatay. Pang-apat na pagkakalikha ng Diyos sa tao, lumikha siya ng lalaki mula sa birhin na babae. Sino itong lalaki na mula sa birhin na babae? Si Jesucristo, mga magulang. Si Jesucristo mula kay Birhing Maria, Virgin Mary. Kaya tinawag siyang virgin kasi nga walang gumalaw kay Maria, nabuntis siya kay Jesucristo. Pang-apat na nilikha, si Jesus Christ mula kay Birhing Maria, na walang lalaking gumalaw kay Maria, nabuntis si Maria. Ang kabaligtaran dito kay Jesus ay si Eva. Si Eva mula sa lalaki, sa tadyang ni Adan. Si Jesus Christ naman mula sa babae kay Birhing Maria, na walang lalaking pinagmumulan. Makikita natin mga magulang, mga kaibigan, lumikha ang Diyos na si Allah sa 4 na pamamaraan ng pagkakalikha sa ating mga tao.
para ipabatid sa atin na walang Diyos, walang Panginoon na dapat sambahin, kundi ang lumikha sa apat na ito. Ang nag-iisang Allah, Creator, tagapaglikha, lumikha kay Adan, kay Eva, sa ating mga tao, kay Hesus Kristo. Ang sambahin po natin mga kababayan ay ang tagapaglikha, hindi po nilikha. Kaya hindi kami sumasamba kay Hesus kasi ang kahalintulad ng pagkakalikha kay Hesus ay si Adan. Si Adan nilikha mula sa lupa, walang nanay, walang tatay. Si Hesus may nanay na walang tatay. Kung ating babalikan, mas mahirap ang pagkakalikha kay Adan. Dahil si Adan walang nanay, walang tatay, mula sa lupa lang. Ha? Si Eva, mas mahirap din dahil nagmula sa tadyang ng lalaki. Samantalang si Hesus at tayong mga tao, maliit lang ang pagkakaiba. Si Hesus galing sa sinapupunan ni Birheng Maria, tayong mga tao galing dito sa sinapupunan ng ating nanay. Ha? Ang kaibahan natin kay Hesus, may nanay, may tatay tayo. Si Hesus may nanay, walang tatay. So sa Islam po ang turo, ang dapat nating sambahin, hindi si Adan, hindi sambahin si Maria, hindi natin sasambahin si Hesus o ang mga tao, sasambahin natin ang lumikha sa apat na ito. Yan po ang turo ng Islam, mga magulang. Kaya si Hesus Kristo po bilang propeta na isinugo ng Diyos, dapat nating mahalin, sundin, paniwalaan si Jesus Christ. Isabuhay natin ang kanyang katuruan. Kaming mga Muslim, tunay kami nagmamahal kay Hesus. Bakit kaming lalaking Muslim nagpapahaba ng balbas? Kasi kung ating titignan ang larawan ni Hesus Kristo, mahaba, makapal ang kanyang balbas. Siya po ang isa sa aming tinutularan sa mga kalalakihang Muslim. Si Hesus Kristo po, nagdarasal, nagpapatira pa sa lupa. Sumusubasob sa lupa si Hesus Kristo kung magdasal. Ang gumagawa nito ay mga Muslim lang sa panahon ngayon. Ang mga Muslim lamang ang pag nagdasal katulad kay Hesus Kristo. Dahil sa Biblia, doon sa bundok ng Getsemane, sa Mateo 26, talatang 39, si Hesus Kristo na nanalangin, nagdasal si Kristo, lumayo siya ng konti sa bundok ng Getsemane, nagpapatira pa si Hesus sa lupa at nagdarasal sa Diyos. Sinong gumagawa ng ganitong uri ng pagdarasal? Mga Muslim lang. Walang Kristiyano na kapag nagdasal, nagpapatira pa sa lupa. Pero kaming mga Muslim, ganun ang pamamaraan namin bilang pagsunod sa mga propeta. Si Hesus Kristo sa kanyang panahon, nag-aayuno siya. 40 days, 40 nights, si Hesus Kristo nagutom, nauhaw. So sino ang sumusunod dito na isang buwan nag-aayuno? Kaming mga Muslim po. Sa buwan ng Ramadan, isang buwan kami nag-aayuno. Meron pang mga voluntaryo, katulad ni Hesus na mahigit isang buwan din. Yan ang tunay na pagmamahal kay Hesus. Ang pagmamahal kay Hesus, hindi yung pagsamba sa Kanya. Ang tunay na pagmamahal, yung pagsunod sa Kanyang katuruan. Kasi yung pagsamba kay Hesus, pagmamalabis ito. Bakit? Hindi naman itinuro ni Hesus Kristo na sambahin siya. Maski yung mga kababayan ni Hesus Kristo sa Palestine, walang sumamba sa Kanya. Kasi si Hesus Kristo, taga-Palestine po siya. Palestino po siya. At ang mga tao sa Palestine ngayon, mga Muslim, Islam ang relihiyon. Walang sumamba kay Hesus. Maski si Maria sa panahon nila, hindi sumamba si Maria sa Kanya. Bago si Hesus Kristo, malinaw na siya ay may sinasamba. Nagdarasal si Hesus. Yun po ang sinasamba naming mga Muslim. Yung Diyos ni Hesus, Diyos naming mga Muslim. Walang kaibahan. Diyos ni Moises, Diyos ni Abraham, Diyos nating lahat. Siya ang the ultimate creator na tinatawag na Allah. Kaya yung Allah po, yan po ang tunay na Diyos na lumikha sa ating lahat. Si Allah po, ang naglikha ng lahat ng bagay, siya rin po ang mga ngalaga dito. Allahu khaliqu kulla shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Tunay na ang Panginoong Diyos na tagapaglikha na si Allah ang lumikha sa lahat ng bagay nakikita at hindi pa natin nakikita. Si Allah ang naglikha niyan. At si Allah rin po ang mangangalaga sa lahat ng kanyang nilikha. So yun po ang tunay na Diyos
na ipinakilala ni Jesucristo, mga magulang, ang Panginoong Allah. Kaya sinabi ni Jesucristo sa banal na Quran, ayon sa sinabi ng Allah, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratum mustaqim. Sabi ni Jesus, at katotohanan, si Allah nga ang aking Panginoon, inyo ring Panginoon, sambahin mo si Allah, dahil ito ang matuwid na landas. So yun po mga magulang. Kaya kung may tanong po kayo, lumapit lang po dito at bibigyan natin ng bigas. Mayroon tayong libre na merienda dito. May kapigatas, may mainit na tubig, libre lang po. Lumapit kayo dito, magmerienda tayo. May biskwit din tayo rito. So huwag kayong mahiya, magtanong tayo. Dahil sinabi ni Jesucristo, hanapin ninyo ang katotohanan, dahil ang katotohanan siyang magpapalaya sa inyo. Saan tayo palalayain? Hindi naman tayo nakakulong. Palalayain tayo sa ating maling kinagisnang mga doktrina at paniniwala. Tayo, mga tao, ang buhay natin sa mundo, mga kapatid, napakaikli lang. Hindi tayo magtatagal dito sa mundo. Kaya please lang, magiging mapagmatyag tayo, mapagtanong tayo, lalo't kaluluwa ang nakasalalay dito. Ang buhay natin ay napakaikli lang, huwag sayangin. Kapag tayo ay nagkamali ng pagsamba sa Diyos, paano ating kaluluwa sa kabilang buhay? Tandaan, iisa lang po ang buhay natin, mga magulang, mga kaibigan. Hindi tayo makabalik dito sa mundo para magsisi. So habang nabubuhay pa tayo, magtanong tayo. Wala namang bayad sa magtanong. Kami pa magbibigay sa inyo. Kung ayaw ng bigas, 100 ibibigay ko. Kung ayaw niyo pang merinda, mayroon po tayong mga libreng babasahin dito, mga magulang. Kaya huwag kayong mahiya. Kami mga Muslim, nagmamahal sa inyo, nagmamalasakit po. Hindi kami matatawag na tunay na Muslim kung hindi kami magmamahal sa inyo. Kaya bilang mga dating Kristiyano na ginabayan ng Diyos, ng Allah, ay kami po ay magbabahagi lang sa inyo at hindi namin kayo pipiliting mag-Muslim. Wala pong sapilitan sa relihiyon. Walang sapilitan kasi tayo ay malayang mamili kung ano ang gusto natin. Dahil nasa tamang gulang na po tayo, di ba? So sa Islam, la ikraha fi din, walang sapilitan sa relihiyon. At ang katotohanan, napakalinaw. At ang kamalian ay napakalinaw. So yun po. So kaming mga Muslim, nagmamahal, naniniwala kay Jesus ng buong katapatan. Hindi kami matatawag na tunay na Muslim kung hindi kami maniniwala kay Jesus bilang dakilang propeta at sugo ng Panginoong Allah. Dahil sinabi mismo ni Jesucristo sa kanyang panahon, Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaykum. Sabi ni Jesucristo, O makinig kayo ang kanang Israel, ako ay sugo, ako ay propeta para sa inyo. So sa panahon ni Kristo, dalawa ang claim na niya. Dalawa lang claim niya, propeta, sugo. Yun po ang sabi ni Jesus. So dahil may magsasalita pa mga magulang, bibigyan ko rin pagkakataon ng aking kasama na magsalita, magbahagi. So may tanong ba kayo dyan? Baka may tanong kayo dyan. Please lang po, magtanong. May libreng bigas or 100, mamili lang kayo. Huwag mahiya. Pag namatay tayo sa impyerno, magsisisi tayo doon sa impyerno. Hindi po lahat ng tao pag namatay, paraiso. Hindi po libre ang paraiso, mga magulang. Ang paraiso ay maraming balakid sa atin. Ayaw natin, pero yun ang daan patungong paraiso. Ang impyerno, libre. Ang impyerno, libre. Pero ang impyerno magastos, no? Yung lahat ng mga bawal, yun ay patungong impyerno. Pero ang paraiso, libre. Libreng magtanong, libreng magdasal, no? Pero ayaw po rin natin magtanong. So huwag mahiya, mga magulang. Magtanong po tayo, please lang. Wala namang mawawala, ikaw magtanong kayo, may bigas pa kayong makukuha. O kaya pera. So ganun sa Islam, kasi kami mga Muslim, hindi kami nanghihingi sa inyo. Hindi kami katulad sa ibang relihiyon na may love offering, donasyon, ikapo, bawal po sa Islam yan.
Kami ang magbibigay sa inyo pag magtanong kayo. Brother, baka may tanong ka, brother. Halika, brother. Tanong ka. Hello po. Ganang hapon po. Hindi po. Sa tanong ko, talagang si Panginoong Hesus ay Savior. Totoo yung Savior siya. Binigyan niya ang buhay niya dahil sa atin. Dahil love na love tayo niya. Yan ang tanong mo. Hindi yung tanong, pero parang sharing lang. Pero sige, sagutin ko. Kunin mo na yung bigas mo. Yan, ha? Yan, salamat. Diyan ka lang. Anong pangalan mo? Jerry po. Jerry. Salamat, Jerry, sa tanong mo. So, ang sabi ni Brother Jerry, dahil mahal daw tayo ni Jesus, ay ibinigay niya ang kanyang buhay. So, isinakripisyo niya. Kaya sa kanyang pagmamahal sa atin. Okay. Sasagutin natin yan. Sa Islam, Brother Jerry, mahal din namin si Jesus. Hindi kami matatawag na Muslim kung hindi kami magmamahal sa Kanya. Pero yung pagmamahal namin kay Jesus, inilagay namin sa lugar. Hindi pagmamalabis. Kasi sa panahon ni Jesus, Brother Jerry, wala po siyang sinabi na kailangan niyang magdusa sa kasalanan na kanyang hindi ginawa. Kasi ito, brother, ha? Si Jesus Christ, di ba, mabait, mabuti, matuwid, mahal ng Diyos. Tama? Tama rin yan. Yun yung paniniwala namin sa Kanya. At si Jesus Kristo, nung siya ay dakpin ng mga Hudyo para ipako, di ba? Si Jesus Kristo ay nanalangin. Nagdarasal siya. Sabi niya, O Diyos ko, hanggat maaari, alisin mo ang saro ng kamatayan. Ayaw niyang mamatay eh. Nagmamakaawa siya, umiiyak siya. Parang dugo na yung kanyang luha. Sabi niya, O Diyos ko, hanggat maaari, alisin mo sana sa akin ang saro ng kamatayan. Ngunit, hindi ang akin ang masusunod kundi iyo. Sabi ng Biblia, brother, sa Hebreo 5:7, sabi doon, dahil sa maningas na panalangin ni Jesus, dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Dininig. Ibig sabihin, Brother Jerry, hindi po si Hesus Kristo na ipako sa krus. Hindi rin siya namatay. Tinulungan siya ng Diyos. Bakit? Dahil siya ay matuwid, mabait, siya ay dakilang propeta. Propeta kasi siya ng Diyos. Isinugo siya para magiging gabay sa atin. So, hindi siya pababayaan. So, sa Islam ko, Brother Jerry, si Jesus po ay buhay hanggang sa panahon ngayon. Nasaan siya? Nasa ibabaw sa kalangitan. Buhay siya, hindi siya naipako sa krus. Kasi, kapag nagkakasala tayo, kuya, kawawa naman si Jesus Christ. Lahat ng mga masamang tao, mga makasalanan, siya ang magbabayad, kawawa naman siya. Hindi makatarungan yun. Halimbawa, ikaw, brother, Jerry, mabait kang tao, wala kang ginawang masama, pero merong tao na masama, pumatay, ng gahasa, tapos ikaw ang ikukulong, papayag ka? Siguro hindi, di ba? Kasi hindi naman ikaw gumawa ng krimen eh. Kung sino nagkasala, siya ang dapat dakpin at parusahan. Si Hesus Kristo, masamang tao ba? Hindi. Bakit siya ang magdusa? Hindi makatarungan yan, hindi yan pwede sa, kahit sa batas, brother. Pumunta tayo sa husgado, halimbawa, sa judge. Wala kang kasalanan, tapos ikaw ang managot. Papayag ka? Hindi. Si Hesus Kristo, wala siyang kasalanan, bakit siya ang managot? Dapat kung sino nagkasala, siya ang mananagot. Halimbawa, di ba? Sabi ni Hesus Kristo, di ba, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo dito sa lupa hanggang sa langit. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Di ba, sabi ni Jesus, katulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ikaw po, brother, kapag may nagkasala sa iyo, brother, kapag pinapatawad mo, anong gagawin mo? Di ba, papatawarin mo lang, di ba? Huwag mo nang ulitin na, pinapatawad na kita. Bakit kailang pa ipako?
Bakit kailangan ipako? Kung gusto mo mapagpatawad, patawarin mo na, huwag mo na ilagay sa kahoy. Di ba? Kaya hindi yan matakatarungan, brother. So si Jesu Cristo po ay hindi po namatay para tubusin ang ating kasalanan. Ang tubos-tubos nasa pawn shop, sa tambunting. So sa Islam walang katubos-tubos, brother. Kung sino nagkasala, siya ang mananagot. Siya ang parurusahan. Kasi unfair naman, wala kang kasalanan, ba't ikaw ang mananagot? Di ba sa Biblia, ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Kung sino nagkasala, siya ang mananagot. So si Jesus Christ, Brother Jerry, mahalin natin bilang propeta at sugo lang. Hindi po siya Diyos. Kasi isa lang po ang Diyos. Nasa itaas, si Allah po. Si Jesus, isang matuwid na tao, marangal, isinugo lang siya ng Diyos dito sa atin para ipakilala ang tunay na Diyos. Di ba sinabi ni Jesus, ang buhay na walang hanggan, kaligtasan, brother, sabi ni Kristo, ay ang makilala kanila. Itinuturo niya ang iisang Diyos. Makilala kanila na ikaw lang ang iisang Diyos na tunay. So kapag sinamba natin ang Diyos ni Jesus na kanyang pinakilala, tunay na Diyos, meron kang buhay na walang hanggan, brother. Maliligtas ka. So anong gagawin? Kilalanin mo lang ang Diyos na tunay. Hindi naman sinabi ni Kristo, ako ang sambahin niyo, ako ang Diyos. Hindi, tinuturo niya may Diyos eh. So kapag sinamba natin ang Diyos na tunay, brother, ang pangalan niya sa Arabic ay Allah, maliligtas tayo. Papasok tayo sa paraiso. Kaya nga ang turo ni Kristo, brother, ang kanyang Pangulong Utos, ay sambahin ang nag-iisang Diyos ng buong lakas, buong puso, buong kaluluwa, at buong isip. Yun po ang sabi ni Kristo. Kaya ito din po ang aming pinapangaral sa iyo, brother Jerry, na dapat sumamba lang tayo sa iisang Diyos. Sumamba lang tayo sa tagapaglikha. Si Kristo, huwag nating sasambahin. Mahalin si Jesus, paniwalaan bilang propeta, bilang sugo lamang. Kasi isa lang ang Diyos. Kapag ginawa natin Diyos si Kristo, maging dalawa ang Diyos natin. Ilan ba ang Diyos? Isa, dalawa? Isa lang, di ba? Kaya si Kristo, propeta lang siya, Brother Jerry. Propeta, sugo ng Diyos. Pinapanatili natin ang isa lang ang Diyos. So, malinaw ba siya, brother? Gusto mo bang sambahin ang nag-iisang Diyos, Brother Jerry? Kaya mong sambahin ang nag-iisang Diyos? Hindi ka sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi ka sasamba sa tao, sa kahoy, sa bato. Sino sasambahin? Si Allah. Yung Allah, yung Creator, brother. Pag sinamba mo si Allah na brother, ano ang makakuha mong reward? Paraiso. Bubukas sa'yo ang paraiso sa kabilang buhay. At paniwalaan mo na si Kristo, propeta at sugo lamang. Anak siya ni Maria. Tao siya, propeta. At paniwalaan natin si Muhammad, propeta at sugo din. Halika dito. Tutulungan kita. Huwag kang mahiya. Kaya mo bang sambahin si Allah na nag-iisa? Ang tagapaglikha? Christian ka? Christian din ako dati. Ako po isang dating Katoliko. Kasi ang kaligtasan, brother, ay makakamit mo ayon kay Jesus kapag sinamba mo si Allah. Sinamba mo ang iisang Diyos. Kasi kung wala ka sa Islam, sino sasambahin mo? Si Jesus. Si Jesus kailanman hindi nagsabi sambahin, brother. Si Jesus, propeta, sugo, at mensahero. Bisaya ka ba? Ano man kaya?
Ang tao ba ang iba pala sa tao? Ikaw ba ikaw? Tao ka? Wala si tao kita. Ikaw ba sa ulo? Tao ko to, tao man to. So, ang naiumbang ko, ang right ko, talagang mas nabalik niya. Oy, lahat mo. Ako na siya. Ako na mag-Muslim ta, di ta mag-Jeffrey. Oy, mag-Jeffrey. Ako disipin. Ato dito po, ang panumpak ng brother. Panumpak na wala ka na ito sa tao. Wala na ito. Kasi ang brother, dito na kami ang dito na dito na para trabaho, nalabo, pumatay na dito pa sila. Kaya ang kasalanan ko kaya brother, hindi ka patay doon. Pero ang alaga hindi mo tawag siya ama. Pag yung ama, isa may kumunang na lalaki ba yun? Lalaki, di ba? Kasi ama man. Kaya ang mga mga talaga ito ha. Nahanap ay lalaki na wala ko makita. So, ngayon dapat ko kasi ama, kita siya. Ngayon mga ama na kayo na kasi ako ipasakit lang nasihaw na sa anak. Kailangan na muna. Dami ang tulad natin. Diyos, ang anak. Ikaw sinabi. Gusto ka sa bata. Dalawa na. Dalawa? Kasi ano, anak ka. Okay, ano mo kayo? Lungkit rin ba? Kaya kung ako rin kayo, turuan ka ng anak at Diyos. Anak ko. Tawag na ito, ako ito. Ako. Hindi na, umuro ka. Naghanap ko. Parang parang kaya na Diyos. Kayo, nakikita ko. Ano may hina? Sige, pwede ikaw rin magsalita.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At alhamdulillah, ako po ang magpapatuloy ng pananalita at ang aking brother ay meron po siyang pinapaliwanagan, no? Ito po ay face-to-face po na kanyang pinapaliwanag. Alhamdulillah, narinig niyo po yung aral at sinabi ng aking kapatid sa pananampalatayang Islam, napakalinaw po. Ang aking paksa naman po, ano po ang hiwaga? Ano yung hiwaga ng Islam? Hindi po magic, ha? Hindi po to magic. Marami pong ibig sabihin ng hiwaga, tulad ng paglikha ng dakilang tagapaglikha sa mga tao. At ano ba ang dahilan? At ano ang purpose ng mga tao? Bakit may masama? Bakit may mga buti? At bakit may mga pagsubok na dumating dito sa atin sa mundong ito? Ang liwanag o ng pagsa, ang hiwaga ng paglikha ng dakilang tagapaglikha, nakikita natin dito sa ating paligid. Katulad pagmasdan natin ang gabi. No? Gabi na nakikita natin na madilim. Yan po ay isang hiwaga rin ng tagapaglikha sa atin. Yan po ay senyas ng kakayahan ng dakilang tagapaglikha. At ang hiwaga ng kakayahan ng dakilang tagapaglikha, ang mga araw at buwan at distansya at layo dito sa atin sa mundong ito. Kung lumabis at kumulang ang pagtansya ng dakilang tagapaglikha sa mga bituin na yan, sa buwan na yan, sa araw na yan, ay masisira tayo. Yan isa sa mga kadahilanan kung bakit Sundan mo ako, brother, ha? Itaas mo ang ituturo mo, ha? Ilan ang Diyos? Isa lang, ha? Ang kanyang pangalan ay Allah. So, sambahin mo lamang si Allah. Hindi ka sasamba sa mga Diyos-Diyosan, ha? Sa nag-iisang Diyos ka lang sasamba kay Allah, ha? At paniwalaan mo na si Muhammad Jesus, sila ay propeta, sugo lamang. Ha? Si Kristo, hindi Diyos, hindi anak ng Diyos. Tao, propeta, sugo lamang. Si Muhammad, ganon din. Tao, propeta, sugo lang, ha? Ang sasambahin natin ang nag-iisang Diyos na si Allah, ha? Ang Creator sa Katoliko. Sige, brother, ha? Itaas mo. Tulungan kita para magiging mananampalataya, ha? Okay. Ashhadu. Akasan mo. Ashhadu. Allah, ilaha, 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 illa, Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Ako'y sumasaksi, sumusumpa na walang Diyos, walang tunay na Diyos na dapat mong sambahin maliban kay Allah. Ako'y sumasaksi na si Muhammad ay propeta, sugo ni Allah. Ako'y sumasaksi na si Jesus, anak ni Maria, ay sugo, propeta, lingkod ni Allah. Hindi Diyos, hindi anak ng Diyos. So ngayon, Brother Jerry, sa kanang-kanang na mananampalatayaan, nawa, dalayin ko alam na tulungan ka, ngayon, Brother Jerry, sa inyo, natanggap ko lang sa para iso ka po na ang nag-iisang Diyos na sumaya. Huwag mo lang baguhin ang piniwala mo sa Allah kalamang sa sakwa. Siya ang nagmamayari sa ating kanan. Si Kristo, ulitin ko, sinakihan po ng propeta, sugo lang na Israel. At si Muhammad, propeta, sugo ng Israel. Ngayon, yan ay ibig sabihin na nagiging Muslim na
para ka ng bata na bagong pinanganak. Ilang taon ka na ngayon? 46. Pero ang bakit? Para ka rin sa araw pa lang. Pinatawad. At pagpatuloy po natin at meron po nga ginabayan ang kapilang katapagitan na isa po nga nagsyahada at hindi yakap nga panagpalatayang Islam. Ang Islam po ay napakadali na yumakap po sa Islam. Hindi po kagaya ng iba ay ilulublo po sa fountain, no? Po yan sa swimming pool, no? Hindi po ay sasaksi ka lang na walang ibang Diyos na sasambahin at paniniwala ng propeta, yun lang po, wala na. At ito po ay tatakwil mo na at iiwanan mo na yung pagsamba mo sa mga Diyos-Diyosan. Yun lang. At hindi na po ito ay maraming pipirmahan o maraming ilulublog ka sa swimming pool, ilulublog ka sa fountain, wala na po yun. No? Ito po ay pagsaksi at wala na pong ibang sasambahin at babaguhin mo unti-unti yung sarili natin. At pag meron ka nalaman na napatungo sa Islam na pinagbabawal, ay dapat ipagbawal mo na yon. Kailangan saliksikin mo yun, alamin mo yun. At alhamdulillah, at bawin po natin at paksain po natin ano ba yung hiwaga ng Islam. Sa Islam marami pong napapaloob at marami pong ibig sabihin ng hiwaga.